Ibinalik si Rizal sa Fort Santiago pagkatapos ng paglilitis. Tinanggap ni Rizal ang opisyal na pahayag na hatol na kamatayan sa kanya ng mag-ika-6 ng umaga. Nilagdaan niya ang hatol ng kamatayan pagkatapos na basahin sa kanya ni Kapitan Rafael Dominguez. Matampi siya sa damdamin. Malagdaan niya ang hatol sa kanya ay nilipat siya sa kapilya ng Fort Santiago. Hindi na siya inalis dito hanggang kinabukasan sa araw at oras ng kanyang kamatayan. Dinalaw si Rizal ng kanyang mga dating propesor sa kanyang huling sandali. Sina Padre Miguel Mata at Padre Luis Viza ang mga unang dumalaw sa kanya. Dinalaw rin siya ni Padre Rosel at magkasalo silang nag-agahan. Dumating si Teniente Taviel de Andrade pagkakain ng dalawa at pinasalamatan siya ni Rizal sa maningning niyang pagtatanggol dito. Dumalaw rin kay Rizal sina Padre Federico Fora, Padre Jose Villaclara at Padre Balaguer. Bumalik ng hapon si Padre Balaguer. Dumating siya ng mag-iikatlon at kalahati ng hapon. Pagkaraan ng 1 oras ay dumating na si Doña Teodora. Lumuhod at humalik ng kamay sa ina si Rizal. Humingi siya rito ng kapatawaran at kapwa lumuluha mag-ina ng paghiwalayin ng gwardya. Dumating din ang kapatid ni Rizal na si Trining at inabot ni Rizal sa kapatid ang isang konsinilyang de alkohol bilang huling alaala at binulungan niya ang kapatid sa wikang Ingles ng "There is something inside" upang hindi ito maunawaan ng tanod. Ang sinasabi niya sa loob ay ang tulang Mi Ultimo Adios na ayon kay Austin Craig ay sinulat ni Rizal noong Disyembre 12, 1896. Ang sumunod ay ang kauna-unahang saling ito sa Tagalog na sinulat ni Andres Bonifacio. Nang ika-6 ng hapon ay dumalo kay Rizal si Padre Silvino Lopez Tunon. Dinalaw rin si Rizal ni Padre March. Umalis siyang kasama si Padre Balaguer na iwan si Padre Villaclara sa piling ni Rizal. Nang ika-8 ng gabi ay dumating si Padre Balaguer kasama si Padre Pisa. Pinag-usapan nila ang tungkol sa relihiyon. Ang isa pang naging panauhin ni Rizal ay si Piskal Gaspar Castaño ng Royal Audiencia. Nang ika-10 ng gabi ay dumating ang borador ng retraksyon mula sa Arsobispo Bernardino Nozaleta. Hindi ito nilagdaan ni Rizal dahil sa napakahaba raw. Ipinakita ni Padre Balaguer kay Rizal ang isa pang borador o draft ng retraksyong inihanda ni Padre Pio P., ang superior ng misyong Jesuita sa Pilipinas. Naibigan ito ni Rizal maliban sa ilang bagay na ayon sa kanya ay nangangailangan ng pagbabago. Naging kontrobersyal ang retraksyon ni Rizal. Iba-iba ang palagay ng mga manunulat. Sinasabi ng alas 11:30 ng gabi ay nilagdaan ni Rizal ang retraksyon at saksi sina Juan del Fresno at Eloy Moore. Pagkatapos ng paglalagda ay nangumpisal si Rizal kay Padre Villaclara na mahinga na siya matapos mangumpisal. Gumising si Rizal ng 1:30 ng umaga. Nanalangin siya at muling nangumpisal. Lumod siya sa altar, nagrosaryo at sinuot ang asul na eskapularyo ng Birhen Immaculada. Nangumpisal siya muli kay Padre Villaclara at ito ang pangatlo niyang pangungumpisal. Nang ika-alas 3:30 ng umaga ay nagmisa na si Padre Balaguer. Muling nangumpisal si Rizal, ito ang pang-apat niyang pangungumpisal. Kumain siya ng kanyang huling almusal sa ganap na alas 5 ng umaga. Pagka-almusal ay nilagdaan niya ang mga larawan at mga aklat pang relihiyon bilang alaalang na maiiwan niya sa kanyang ina, kay Josephine at sa kanyang mga kapatid na sina Josefa at Trinidad. Hindi nagtagal ay dumating si Josephine kasama ang kapatid ni Rizal na si Narcisa. Hiniling ni Rizal kay Padre Balaguer na ikasal sila ni Josephine. Sa ganap na alas 6 ng umaga ay nakahanda na si Rizal sa Bagong Bayan. Ayon sa kautusan ni Gobernador General Polavieja, si Rizal ay babarilin sa Bagong Bayan sa ganap na ika-7 ng umaga, Disyembre 30, 1896. Ayon pa rin kay Saide, dapat maunawaan ng retraksyon ni Rizal ang kanyang mga pagkakamaling ginawa sa reliyon at pagtugis sa mga simbahan, hindi ang konbiksyong politikal. Ang layunin ng simbahan ay ang kapakanan ng espiritual na tao. Sa isang Katoliko ay may kalayaang pumili ang kanyang filosofiyang politikal. Iba naman ang paniniwala ni Dr. Gumersindo Garcia, Sr.
Isang masuring paniniwala sa kanyang pagbabalik loob sa simbahang Katoliko, si Rizal. Si Rizal ay isang taong may matatag na paniniwala at may sariling pag-iisip. Nag-aangkin ng pinakamalaking pagmamahal sa bayan at paghandang mamatay alang dito. Napatunayan ng kanyang mga sinulat na Loli Me Tangere, El Filibusterismo, at sinulat sa Kababaihan Taga Malolos, na nagpapakilala rin ng lakas ng loob si Rizal na ilahad at ilantad ang mga kasamaan ng pamahalaang Kastila. Sa isang kisap mata ay manlumo at sulatin ang kanyang pagbabalik loob sa di mahulaang dahilan at pagkasuklam lamang sa masoner at pagyakap na muli sa simbahang Katoliko sa pangangambang mapahamak ang kanyang kaluluwa kung hindi niya gagawin ang pagbabalik loob. Sa kabilang dao, kung ang layunin ng pagbabalik loob ay upang manumbalik lamang si Rizal sa simbahang Katoliko, kanyang tinalikdan pagmamagitan ng pagbabalik loob na ito'y buong puso naman tinanggap muli sa simbahan si Rizal kasama ang kanyang kapatawaran sa di umano'y mga kasalanan ni Rizal dahil sa pagiging isang mason. Bakit hindi man lamang gumawa ng paraan ang simbahan upang lakarin ang kapatawaran ni Rizal o paganin lamang ang kaparusahan na ginawa sa kanya? Bakit hindi sa loob ng libingang Katoliko ng pakong inilibing si Rizal kung ang tunay na pagbabalik loob ng siya'y pinatawan ng simbahan? Bakit hindi kasama ang pangalan ni Rizal sa talaan ng mga namatay ng Katoliko noong December 30, 1896? At sa halip ay sa talaan ng mga namatay sa aksidente, ang sumusunod naman ay sina Nicolas Zafra, puno ng kagawaran ng kasaysayan ng pamantasan ng Pilipinas. Nagbalik loob si Rizal sa simbahang Katoliko. Ito ay pinagtotohanan ng kanyang dokumentong nilagdaan ng mga kasaksi at notaryado. 3 taon pinagkakatiwalaan ang kasaksi sa pagbabalik loob ni Rizal. Sila ay sila Padre Balaguer at Padre Biza, mga Jesuita at Kapitan Rafael Dominguez. Ang huli ay naging kasama ni Rizal sa buong panahon tinigil ng bayan sa Puwersang Santiago. Ayon kay Palma, may mga tao dapat makaalam ng pagbabalik loob nito ni Rizal. Sila ay sila Padre Pio P. Padre Soperio ng mga Jesuita sa Pilipinas noong panahong iyon, Padre Silvino Lopez Tunon, Vicaria General ng Manila, Padre Bernardino Losaleda, Gaspar Gastano, Piskal ng Royal Audiencia na dumalaw kay Rizal sa Puwersa Santiago. Padre Rosel, isa pang Jesuitang dumalaw rin kay Rizal sa Puwersa Santiago, Luis Tabiel de Andrade, abogadong nagtanggol kay Rizal sa hukuman at sumama kay Rizal noong ika-30 ng Disyembre 1896 sa Puerto Santiago hanggang sa pook na pagbabarilan sa kanya at sa Tomas Feo, kalihim na Arzobispo Nosaleda. Ang mga bagay na hingil sa pagbabalik loob ni Rizal na nalathala sa mga pahayagang Diario de Manila, Las Voz Española, El Comercio at La Oceana Española ay mga karagdagang katunayan din ng pagbabalik loob ni Rizal. Nakatulong pa rin mga katunayan sa pagbabalik loob ni Rizal ang mga ulat na ipinadala ng mga nasa Maynilang korespondyanteng sina Manuel Alhama sa pahayagang El Imparcial sa Madrid noong Disyembre 30, 1896 at sa Santiago Matias sa pahayagang Heraldo de Madrid noong Disyembre 30, 1896. Ang trompetang naghuhudyat ng pag-iisa ni Rizal ay tumunog sa ganap na alas 6:30 ng umaga at ng Disyembre 30, 1896. Patungo na siya sa bagong bayan, nakasuot siya ng ternong itim, kurbadang itim, sobrerong itim, sapatos na itim at tsalekong puti. Napapagindaan siya ni Teniente Luis Tabiel de Andrade sa isang panig at Padre March at Padre Villaclara sa kabilang panig naman. Pinangungunahan sila ng 4 na sundalong nakabayoneta at sinundan ng iba pang mga sundalo. Pinaliti at tinalian sa likuran ng ang mga siko ni Rizal, ngunit maluwag ang pagkakatali kaya't malaya niyang naigagalaw ang mga ito. Ayon sa ilang mananalaysay, may nakalawit na rosaryong itim sa kanyang kanang kamay si Rizal. Mabagal lumakad si Rizal sa sayaw ng bahaw ng tunog ng tambol. Maganda ang umaga, ngunit tila mapanglaw ang kapaligiran. Nasabi ni Rizal sa paring malapit sa kanya na kay ganda ng umaga at payapa-yapa. Nabanggit din niya na maliwanag na natatanaw ng koridor at mga bundok sa Cavite.
Sila raw ng kanyang nobya ay makailang ulit na namasyal doon ng mga umagang kasing ganda ng umagang araw na iyon. Nang malapit na sila sa bagong bayan, ay luminga si Rizal sa kapaligiran. Natanaw niya ang Ateneo at itinanong sa katabing pari kung iyon ang Ateneo. Nang sagutin ng pari na iyon nga, nasabi ng bayani na 7 taon siya sa naturang paaralan. Sinapit ng pangkat ang bagong bayan. Napakaraming taong naroroon na ibig sumaksi sa huling sandali ni Rizal. Matatag ang mga hakbang ni Rizal nang pumasok ang pangkat sa isang malawak na parisukat na nililigiran ng mga sundalo. Ang bayani di kamamalasan ng pagkatigatig. Nagpaalam siya sa mga pari at sa kanyang tagapagtanggol. Binasbasan siya ng isang pari at inilapit sa kanya ang isang krusipiho. Hinagkan niya ang krusipiho. Pagkatapos ay tahimik na lumakad si Rizal sa lugar na pinatayuan sa kanya. Hiniling ni Rizal sa Kapitang Castilla na barilin siya nang nakaharap. Ngunit tinanggihan ng kanyang kahilingan sapagkat ang utos sa kapitan ay barilin si Rizal nang nakatalikod. Sinabi ni Rizal na kailanman hindi siya naging taksil. Napahinuhod din siyang tumalikod sa kahilingan ng kapitan. Pinusulhan siya ng isang Kastilang nanggagamot ng hukbo, si Dr. Felipe Ruiz Castro. Normal ang pulso ni Rizal na nagpapakilalang hindi siya natatakot mamatay. Narinig ang mga redoble ng mga tambol at sumunod ang utos ng pagbaril. Ito ay sinundan ng 6 na putok. Si Dr. Jose Rizal ay pumingit ng paharap at sinambit ang consumato mes, na ang ibig sabihin ay naganap na, at nabuwal siya sa dakong kanan at ang mukha ay nakatingala sa langit. Ang kanyang ulo'y sa may dakong dagat. Si Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas, ay namatay upang manatiling buhay sa puso't diwa ng sambayan ng Pilipino.